Nagiinit na usapan, umaatigabong bakayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez! Kamusta mga sausawera at sausawera? Handa na ba tayo dyan sa talakan? Kapag kayo sa puti o sa pula? Sa Okrayan, ready na rin ba? At para mas enjoy tayo sa chikahan, ito si kapatid na Han. Siyang Ami, hello! Sausawa na, di ba? Saan tayo? Ay! Face to face na! Gusto mo bang makisawsaw-taran ng kaibigan? Bangayan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisita mo? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Pag tumalikuran, harapin mo. Face to face. Kamusta po mga kapatid? Sana po'y samahan niyo po ulit kami sa pagtalakay at paghimay sa mga isyong nararanasan po ng ilan sa ating mga kababayan. At ito pa rin po ang nag-iisang talakserye at Barangay Hall on Air na ang tanging hangad po talaga ay pag-usapan at bigyang lunas ang mga problemang inilapit po sa amin. Pero bago ang lahat, nais lang po nating batiin ng isang masayang araw ang ating po mga kapatid na laging nakatutok. Hello! Kay Melody Benedictos. Ganon din kay Amy Bautista Aranas. Ganon din kay Dayan de Mesa. Sa Incerto and de Mesa family at kay Imelda Dudley at kanyang anak na si Emmanuel de Vera. Maraming salamat po sa patuloy na pagtutok nyo sa Face to Face. At ako pa rin po ang inyong Siyang Ami na lagi nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. And as always, narito po ang primero sausawero na, nako, iba ka na talaga, friend. Pinag-uusapan ka na ngayon. Sikat ka na talaga. Pero nako, yung mga hindi magagandang sinasabi tungkol sa kanya, gumagawa lang kayo ng storya. Mabait po talaga ito. Eto na ang aking kapatid na si Hans Mortel. Naku, Siyang Ami, salamat naman at sinabi mo yan. Hayaan mo na yung iba kasi I'm sure hindi naman nila ako masyadong kilala. Hindi ka rin naman nila masyadong kilala. Ang importante, meron tayong 3 taong kilala natin at alam natin na talagang marami tayong matututunan na aral. Siyempre, alam niyo na ang tinutukoy ko, ang Trio Tagapayo! Kasama natin ngayong araw na to ang ating kakampi sa mga usaping legal. Siya ang magpapaliwanag kung teka lang, baka yung ginagawa natin labag na pala sa batas. Mula po sa Public Attorney's Office, Public Attorney Maisel Antonio. At eto naman ang magpapaliwanag sa atin at magsasabi, uy, teka lang, baka labag naman yan sa utos ni Lord. Ang atin pong spiritual advisor, Father Sunny Merida. At itong ikatlo, ito naman yung magre-remind sa atin na, uy, teka lang, baka naman na pwedeng bawas-bawasan mo kasi hindi na yan gawain ng normal na tao. Kasi po siya ang ating resident psychologist, ang ating family counselor, Dr. Camille Garcia. I'm sure kilala nyo na ang 3 ito. Kaya tutukan ang aming programa dahil maya-maya lamang, nako, words of wisdom na naman. Pero ito muna, ang napakaganda kong Siyang na talaga namang kilala ko. Anghel na bumaba sa lupa. Siyang Ami Perez! Salamat, Hans. Naku, mga sausawero at sausawera, sana'y kayanin natin ito pare-pareho. Isang lalaki, inireklamo po ang kanyang pinsan na matapos po nila ito patuluyin, patirahin sa kanilang bahay, abay di umano, may relasyon ng kanyang asawa at ang pinsan. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Sugtula ng galit ni Vale sa pinsang si Oyo dahil di umano sa pakikiapid nito sa kanyang asawa. Ang nireklamo ko po sa asawa ko, nag-aanap buhay po ako, meron pong ginagawang kalokohan. Lahat po ng nakatira sa bahay,
Binubusuhan po niya. Para kay Oyo, wala naman siyang magawa dahil itong si Mary Jane ang lapit ng lapit sa kanya. Nakilala ko siya, lumapit sa akin. Pagdalaw ko. Paliwanag naman ni Mary Jane na gawa niyang pagtaksilan si Vale dahil Ano, tamad sila na maghanap buhay. Walang kwentang tao po. Hanggang ngayon, pinahirapan pa ako. Hindi na nagtatrabaho. Ako nagpapakain sa mga anak ko. Nagkamali lang ako. Hindi ginawa sa akin yan. Mahal na mahal kita. Ka Fernando ka. Pinakain kita lahat-lahat. Pinaidol mo ako. At nagawa sa akin to. Wala kang utang na loob. Manyakis. Nakakulit ang tao. Sana magbago siya. Ikaw, Valiente, gawa-gawa mo lang yan. Mayakis, rapist ako. Hindi totoo yan. sa kanilang paghaharap, sino talaga ang may kasalanan? Yan ang talakang inyong masasaksihan dito lang sa Face to Face. Mga ka-face-to-face, tawagin na po natin ang nagrereklamo dahil niloko siya ng kanyang pinsan at pinagtaksilan pa ng kanyang asawa. Narito po, si Valiente Vale Morano. Pasok! Kuya Vale, gano'n na po kayo katagal nagsasama ng inyong asawa? Bali, ano po, meron po mga 20. 20 years na. Opo. Kasal po kayo? Opo. Ano pong pangalan ng asawa ninyo? Mary Jane Morano. Mary Jane. Opo. May mga anak kayo? Opo, 5 Ilan po? 5. Opo. Okay. Sino po itong pinsan nyo na sinasabi pong di umano nakitira sa inyo, pinatuloy po ninyo? Sino po ito? Bali, ano po ng nanay ko, pamangkin. Mhm. Parang lumalabas, first cousin po ninyo. Opo. Mm. Bali, nakikitira po sa amin yon. Kailan po ano pong pangalan niya? Ano, Fernando Serrano po. Mhm. Ang palayaw po? Oyo. Oyo. Okay. Ano po ang ikinasama ng loob ninyo sa kanya? Ano po bang nangyari? Napansin po ng nanay ko, pumasok po sa kwarto namin, yung Oyo na yun. Anong sinabi sa inyo ng nanay mo? Ayun nga, yung nakita niya si Oyo na pumupunta sa kwarto namin, nandun yung asawa ko. Sabi Oyo, anong ginagawa mo dyan? Anong naging reaksyon po ninyo dito, Kuya Vale? Kayo ang asawa. Masama po ang loob ko sa kanila. Diretsahang tanong, Kuya Vale. Sa palagay po ba ninyo ay may relasyon ang asawa ninyong si Mary Jane at si Oyo? Maaaring meron pa kasi maaaring gusto pa niya yung Oyo na yun kasi pinupuntahan niya pa rin sa farm. Sa farm. Nung nalaman po nyo yan, kinausap po ninyo si Mary Jane? Wala, hindi po bahala na po ang Diyos sa kanila. Hindi po ba kayo nagalit sa inyong asawa? Hindi nyo siya sinubukang kausapin? Hindi po. Gaano po katotoo na pinalayas din po ang asawa ninyo ng nanay nyo? Pinalayas po namin yung mga 1 week. Pero pinauwi po din namin. Pero gaano po katotoo na matapos ang 1 linggo, sinundo nyo rin po si Mary Jane? Opo. Bakit po? Dahil po yung mga bata po, napapabayaan po sa sa lansangan po. Kaya sinundo po para mabuo kami. Matapos po ninyong malaman ang tungkol sa kanila ni Oyo, diretsahang tanong po, Kuya Vale, mahal niyo pa po ba si Mary Jane? Opo. Mahal niyo pa rin? po ang pamilya ko. Habang buhay po. Nakapag-usap po ba kayo ng asawa ninyo? Napag-usapan po ba ninyo itong naging problemang ito? Opo. Ano pong sabi niya? Inamin niya talaga na may relasyon sila ni Oyo? Hindi pa po inaamin sa akin. Kaya lang, nabalitaan ko lang yung na pumupunta siya sa kay Oyo, sa farm. Mga kapatid, tawagin po natin ang inirereklamong pinsan
na matapos patirahin at patuluyin sa kanilang bahay ay nakipagrelasyon di umano sa asawa ni Kuya Bale. Narito po si Fernando Oyo Serrano. Pasok! Kuya Oyo, totoo po bang may relasyon kayo ni Mary Jane? Meron po. Bakit po ninyong pinatulan? Alam nyo namang may asawa po. Sa akin po siya lumapit sa akin. Sino po? Si Jim po. Si Jane ang lumapit sa inyo. Mga kapatid, huwag niyo pong palalampasin ang talakang ng magpinsan sa pagbabalik po ng face-to-face. Huwag kayong bibitiw. Bakit po ninyo nasabing sa inyo ang bata? Hindi, malaan niya. Kamukha ko kasi yung bata eh. Alam mo ng bata yung kamukha o... Anak ko po yun. Kasal po kami. Pero ang sinasabi po ni Oyo, anak niya ang batang yon. Wala pong katatawanan yan. Harapin mo. Welcome back sa Face to Face. Inireklamo po ni Kuya Bale ang kanyang pinsan na si Oyo dahil nga po sa di umunay nagkaroon ng relasyon ng kanyang asawa na si Mary Jane kay Kuya Oyo. Alamin naman po natin ang paliwanag ni Kuya Oyo. Paano po nangyari ang sinasabi niyong naging relasyon ninyo? May gusto po sa akin yan eh. Sino po? Si Jim po. Okay. Siya po ang nagpakita ng motibo. Opo. Gaano katagal na po ang relasyon ninyo? Tagal na po. So kahit nalaman ni Kuya Bale, hindi pa rin po kayo tumigil sa relasyon ninyo? Ganun po ba? Hindi, pinagtapat ko yan yung bata. Alam mo ba ito, Kuya Bale? Hindi po, hindi totoo yan. Hindi po totoo. Sino pong bata ang sinasabi niya? Bunso po. Yung bunso po. Opo. Anak ko po yun. Kasal po kami. Pero ang sinasabi po ni Oyo, anak niya ang batang yon. Wala pong katatawanan yan. Wala pong ano yan, yung birth certificate. Bakit po ninyo nasabing sa inyo ang bata? Hindi, malaan niya. Kamukha ko kasi yung bata eh. Alam mo ng bata yung kamukha o... Mahal po ba ninyo si Mary Jane? Mahal din po. Hanggang ngayon po ba may relasyon pa rin kayo? Meron po. So hindi pa rin natapos? Hindi, inanong ko po kami dati sa Kahit na barangay. po ba ang sinasabi ninyo dito, inaakit kayo ng babae, hindi po ba ninyo naisip na pinsan mo si Kuya Bale, nagmagandang loob, pinatira ka? Ngayong kaharap po ninyo, si Kuya Bale, kaya niyo po bang sabihin mata sa mata na mahal niyo ang asawa niya? Magparte na kami kaya. Pwede na kaya kami ng dito. Hindi pa kayo nakapag-usap, Kuya Bale, ni Oyo? Hindi ko pinakausap yan, dahil ano yun eh. Masamang tao yan. Sa palagay po ba ninyo sa nangyaring yun, meron kayong naging pagkukulang o pagkakamali? Ang pagkukulang ko lang po, sinadya ko pong hindi maghahanap buhay dahil sa ginawa nilang pagkataksil. Pero gaano po katotoo na ang sinasabi ng asawa ninyo ay irresponsable kayo at hindi mabuting ama kaya nagawa niyang mahalin si Oyo?
Nawalan po ba kayo ng pagmamahal kay Mary Jane? Hindi po nawawala yung pagmamahal ko sa asawa ko. Kasi sinumpa ko po sa Panginoon Diyos na mamahalin ko ang aking buong pamilya. Kaya hindi ko magawa na. Ilang taon na po ba ang panganay ninyo? 13 mahigit po. Ano pong reaksyon ng mga bata? Hindi nyo na ho dapat siguro sinasabi yun sa kanila? Narinig ko sa sa mga... Away po ninyo? Opo, mga chismis, mga away. Lagi po kami inaaway. Pag nalalasing yan, ginugulo kami. Bakit kayo pa ho ang nanggugulo, Kuya Oyo? Hindi po totoo yan. Ginugulo yung pamilya ko. Inaano ko lang po yung bata. Bakit po? Kasi malapit sa akin yung bata po eh. Alam mo, kaya malapit yon. Kasi kamukha ko po yung bata eh, kamukha ko eh. Sinungalingan. Bakit po sa palagay ninyo malapit ang bata kay Oyo? Dahil po, humingi po ng pera. Kaya malapit ang bata sa kanya. Dahil po ako, walang hanap buhay. Pero ang tawag sa akin, Papa. Sa kanya, Oyo. Oyo, pwede 5 piso, 5 piso. Oh, ayun ang nilalapitan ng anak ko sa kanya. At matibay at malakas po ang paniniwala ninyo, Kuya Oyo, na kayo ang ama ng bata. Ganon po ba? Ano po bang sinabi sa inyo ni Mary Jane? Sino ang ama ng bata? Sinabi niya sa'yo? Sino pong sinabi sa inyo ni Mary Jane na ama ng bata? Ako po. Ako po tinatawag na Papa. Ako ang tunay na ama. Gusto ko lamang tanungin si Attorney Antonio, malinaw na may mali po sa pangyayaring ito, Attorney. At para maliwanagan sa puntong ito si Kuya Oyo, ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol sa sitwasyon po nilang dalawa ni Kuya Bale bilang sila ay magpinsan at may minahal na iisang babae? Wala naman po sanang problema yun kung hindi mag-asawa si Mary Jane at saka si Mang Bale. Ang problema po, mag-asawa po si Mang Bale at saka si Mary Jane. So, ang nangyari, meron pong adultery nangyari dahil may asawa si Mary Jane, nakakaroon po sila ng pakikipagtalik kay Mang Oyo. Oo. Tapos pati siya, pwede po siyang kasuhan kasi alam niya na may asawa si Mary Jane at yun, nakipagtalik din po siya kay Mary Jane at inaamin pa niya yun. Ano po bang parusa nun, Attorney? Maari po silang makulong ng 2 taon, 4 na buwan, 1 araw hanggang 6 na taon. Maraming pong salamat, Attorney Antonio. Mga ka-face-to-face, ang ina po ni Kuya Bale na si Aling Siling na saksi po sa naging panloloko ni na Oyo at ni Mary Jane ay hindi po makapagsalita sa oras na ito dahil matapos po niyang marinig ang mga naging pag-uusap po namin ni Kuya Bale at ni Kuya Oyo, ay hindi po niya kinaya ang mga pangyayari. Kaya mas minabuti po ni Dr. Camille na puntahan po si Nanay Siling para makausap at ako rin po ay pupunta doon ngayon. At sa aming pong pagbabalik ay makikilala po natin at malalaman naman natin ang paliwanag niya kung bakit ganito nga po ang nangyari. Ang babae pong minahal ni Kuya Bale at ni Kuya Oyo sa pagbabalik po ng Face to Face. Huwag po kayong bibitiw. Kaya nga sabi ko sa kanya, ikaw ahas ka matapos kitang palamunin. Ang ginawa mo sa pamilya ko, halos ginawa. Dahil kung ano ang pinagagagawa niya. Face to face, pagtalikuran, harapin mo, face to face. Yung nangyari kasi yun, hindi namin namin alam. Magkakasama kami sa bahay. Lahat po kayo? Magkakasama kami sa bahay. Ngayon, nung malaman ko, malaki na yung bata. Ngayon, hindi ko po pala alam na yung pagsasamang ganun, may nangyayari na pala sa loob ng aming bahay. Ito po yung hanggang sa mag-asawa na po si Kuya Bale at napangasawa nga po niya itong si Mary Jane. Ang anak ko kasi, nagtatricycle ng Paano po ninyo nalaman na
may namamagitan kay Oyo at kay Mary Jane? Hindi kasi, kaya ako napansin na meron silang namigit. Yun nga, una doon sa, yung anak ko, yung sila, yung nagalit siya doon sa anak ko na pinababayaan daw. Tapos siya ang umiiyak, nagre-react na dahil siya yung tinitiri kasi ang mata ng bata. Nagkukumbulsyon po yung bata. Eh ngayon nagagalit. Ito po yung sinasabing ni Oyo na anak niya? Oo, yun ang sinasabi niya. Opo. Mhm. So kinukumbulsyon po yung bata. Oo, Nay. kinukumbulsyon niya So yung nagagalit si Oyo at sinasabi kay Kuya Bale na pinababayaan. Doon ko nalaman na sabi ko, bakit kaya nagkaroon ng... Ganong malasakit. Oo, yun. Opo. Tapos yung nag-away-away na sila, pinagpapat na niya. Na Sino po ang nagtapat? Si Oyo mismo. Ano pong sinabi? Na anak niya yung bata. Susubukan po namin na malaman kung anong saloobin ni Mary Jane. Kaya iiwan po muna namin kayo dito, so magpahinga po muna kayo. Mga kapatid, ang nagtaksil na asawa ni Kuya Bale at ang nakipagrelasyon naman kay Oyo magsasalita na. May pasasabugin raw siyang revelasyon. Ano kaya ito? Malalaman po natin mula kay Mary Jane Morano. Pasok! Sandali lang! Sandali lang, Mary Jane! Sabi niya, masamang tao ako. Sabi niya. Sino may sabi? Sandali lang, Mary Jane! Sabi mo masamang tao ako. Sino may sabi? Sino sabi? Ate Mary Jane, sandali lang. Anong nangyayari? Bakit ka galit sa asawa mo? Ba? Galit na ako dahil ayaw maghanap buhay. Ako na hirap na ako sa sarili ko. Dahil sa kagagawa nyo. Ano nagagawa namin? Mary Jane, may relasyon ba kayo ni Oyo? Mary Jane, diretsahang tanong, may relasyon ba kayo ni Oyo? Noon, mayroon kami ng relasyon. Bakit? Ang hindi ko maintindihan, Mary Jane, bakit galit ka sa asawa mo? Galit na ako dahil ayaw maghanap buhay hanggang ngayon. Ang sinasabi niya, kaya siya huminto sa paghahanap buhay nang malaman niyang may relasyon kayo ni Oyo. Bakit ikaw pa ang nagagalit? Sandali lang, Mary Jane. Bakit ikaw pa ang nagagalit sa asawa mo? Eh, ikaw nga ang nakipagrelasyon sa pinsan niya. Galit na galit ako dahil sinisiraan ako sa mga tao. Anong paninira ang sinasabi mo? Daw ako. Sinungaling ka talaga. Hindi totoo yun. Ikaw na totoo. Gumagawa ka ng salita. Hindi. Gaano katotoo na ikaw ang nagpakita ng motibo kay Oyo? Hindi totoo yan. Siya nang paano dahil nakit na ako. Si Oyo ang nagsabi mismo. Hindi totoo yun. Oyo, di ba yun ang sinabi mo sa akin kanina? Aminin mo na. So, paano nagsimula ang relasyon ninyo? Na siya nag-aano sa akin umakit. Natokso lang ako. Pero ang sabi ni Oyo kanina, ikaw ang nagpakita ng motibo. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kailan nagsimula ang relasyon ninyo? Matagal na. Gaano na katagal? Sandali lang. Matagal na yung mga 6 na taon. 6 na taon. Hanggang ngayon. Bakit, Mary Jane? Bakit? Hindi, Bilang babae, pinipilit kitang unawain kung saan ka nanggagaling, kung bakit nangyari ito. babago na ako. Pero bakit ka dyan nakaupo? Ayun pa. Ha? Bakit ka dyan nakaupo? Imbis na nandun ka sa tabi ng asawa mo, Hindi. Alam mo, so parang ang sinasabi mo sa amin, mas matimbang pa rin si Oyo? mahal ko si Oyo. Dami ko.
Mahal mo? Namin ko, mahal ko rin yung Uyo. Ha? Oh. Ngayon, hindi ko na inaano, tinatanggap ko, mga anak ko lang. Hindi ko yung mga anak ko. So talagang, ang sinasabi mo sa amin, Mary Jane, mas mahal mo si Oyo. Isa pa ang katanungan, kaninong anak yung bunso nyo? Uyo. Ayun! Matagal na yun. Okay, Uyo ng... Sinabi mo sa amin, ha? Oh, patunayan, magkano na kayo ng ano. Sinabi mo sa amin, Skadi yan. Walang katatuhan sila sa amin mo. So, ano yung anak niya yan? Gumagawa kayo ng salita. Tanggapin mo yung Uyo, tanggapin mo. Paano mo nasabing si Oyo nga ang ama ng bata? Bahala ka. Eh, nagkurasyon kami dito, hindi alam ni Bali. Nabuntisan ako to. Diretsahang tanong, nagsasyabu ka ba, ate? Oo, inaamin ko, nagkasabo kami. Nagsasyabu kayo. Nino, Dati po yun. sino ang kasama mong nagsasyabu? Ha? Baka ikaw nagtuturo dyan. Bakit ka nagda-drugs, Mary Jane? Wala, tinigil Mahalaga ako. sa'yo mga anak mo, sabi mo, hindi ba? Bakit ka nagda-drugs? Ano namin ko, hirap ng buhay namin. Hindi ako nag-ano, magtitinda ako. Yan ang hanap buhay ko. Hindi Yan ka ang hanap- gumagamit pero nagtutulak ka? Oh, yan ang hanap buhay ko para mapapalaman ko yung mga anak ko. Oh, yan ang hanap buhay ko para mapapalaman ko yung mga anak ko. Dati po yun. Dati po yun. Ngayon yun po. Ay hindi nga tayo magkakaintindihan dito. Bilang para sa'yo, Mary Jane, tama lang tong ginawa mo, okay lang. Ganun ba? Ginagawa ko lang kasi yung hirap ng panahon, yung hirap ng buhay namin. Sandali lang, balikan natin yung sinasabi mo kanina na ang ama ng bunsong anak ninyo ay si Oyo. Bakit mo nasabing si Kuya Oyo ang ama nun? Kasi kami nabuntisan nga ako yung bagong ano, yung... Pero nagsasama pa rin kayo ni Baleno nung nabuntis ka ni Oyo? Hindi kami nag-ano. Hindi kayo nagsisiping ni Bale? Ate Ami, gumagawa lang po lang ng ano yan, salita. Kasi bulol po yan, asawa ko, parin sila. Gumagawa lang po ng salita yan para... Hindi po ba kayo nagsisiping nung panahon na yon na sinasabi niya? Nakisipin po. Hindi totoo Nagisipin yan. po. Hindi totoo yan, banda huli na Kapag lang. sinungaling, talaga to. Hindi. Nahihiya ka lang kaya nakisinungaling ka eh. Ako po, nagsabi po ng katotohanan, Ate Ami. Ako po, paniwala niyo po. Para lang maliwanagan po tayo, gusto ko lamang tanungin si Dr. Camille para maipaliwanag ng isang eksperto. Doc, bakit po ba nangyayari na ang isang asawa sa sitwasyon ni Ate Mary Jane nagkakaroon o parang nababaling yung kanyang pagmamahal sa isang taong kasama niya sa bahay kapag ka ang karelasyon niya or yung asawa niya ay wala at nagtatrabaho? Masasabi na ba yun na hindi mapagkalinga kasi si Kuya Val kaya naghanap si Mary Jane at nakita niya yun kay Oyo? May mga pagkakataon kasi amin na kumisan ang mga babae pag nasabihin na natin na talagang napalayo ang kanilang mga mister, nagkaroon kasi ng bondage yung dalawa, no? So pag nagkaroon ng dependence yung babae o yung lalaki, ang tendency mapaghanap. Hindi talaga naaalis na yung mga pagkakataon na yung paghahanap na yon, maaring mabaling yon, yung tinatawag nating projection sa ibang tao or kumisan mas gugustuhin nila sa mga kaanak. So maaring, kaya kumisan nagugulat kayo mga bawal na pag-ibig, hindi talaga sa ibang lalaki lang or sa ibang babae, kundi sa pinsan, sa pamangkin. Kaya nakakagulat man, pero nagiging totoo to na talagang yung nahahanap nila na sa tingin nila, yung namomolde na halos kaparehas ng kanilang asawa. Pero yung ugali na nadadagdagan na sa tingin nila, may ugaling mas
kaakit-akit para sa kanila. Doon naman po sa sitwasyon ni Kuya Oyo na parang ang lumalabas kasi, parang wala siyang utang na loob na matapos ibigay ang kamay ni Kuya Val, ibinigay na pati braso, buong katawan, tinulungan siya, inaruga siya ni nanay. At halos parang magkapatid na, pero walang naramdaman si Kuya Oyo na May mga guilt. May mga pagkakataon na ang isang tao at the age of 16, tandaan nyo, ang ating personalidad bilang isang yung regular na na human being na tinatawag, ang personality natin ay nabubuo pagdating ng 16 years old hanggang 18 years old. Ngayon, yung mga pagkakataon na yon, maaring doon naka-experience ng hindi kagandahang mga pangyayari or kaya naka-experience siya na talagang parang naabuso siya or nagkaroon ng rejection, na talagang inihihiwalay siya, na halos ang trato sa kanya, may pagmamaltratong nangyari. Nagiging matigas sila, wala po silang nagiging konsensya. Kahit po meron ng gawang sa kanilang masama, kahit sila po ay gumawa ng masama, hindi po sila nababagabag ng kanilang konsensya dahil nagiging nabuo ang kanilang pagkatao na dahil nayuyirakan sila before o nagkakaroon ng rejection. So ganun po ang pananaw nila palagi sa ibang tao na kung ano yung makuha ko, hindi ako nababahala kahit magalit kayo sa akin. Hindi ho kaya, Dr. Camille, yung nangyari kay Kuya Oyo na kaya niya ginawa yon na, kumbaga, magkaroon sila ng relasyon ni Mary Jane, bilang parang lumalabas, naghiganti siya kay Kuya Val dahil sa hindi magandang pinakitang pakikitungo sa kanya? Unconsciously, maaring ganun yung mga pangyayari, pero hindi niya sinasadya yun dahil kasi natuon niya na hindi, ganito ang gusto ko. Ganitong, naka-structure talaga. Ngayon, kung nataon man siguro na ibang tao rin yun, maaring gawin din niya yun sa ibang tao, pero mas magiging drastic. At saka, maaring ulit-ulitin niya yung behavior na ganun sa ibang mga babae, pero hindi siya magkakaroon ng guilt feelings about it. Yun naman pong nararamdaman ni Kuya Bale na matapos niya siyempre malaman na merong relasyon si Oyo at si Mary Jane, meron siya siyempre pinagdadaanan na depresyon, Doktora. May mga tao na tinatawag na mahina ang naturalesa. So kung mahina ang naturalesa mo, tapos nagde-drugs ka pa, tapos umabot ka sa puntong dati ka nagmamariwana, dati kang nagsashabu, ang tendency, nagkakaroon tayo ng tinatawag na organic disorder. Ito ay medyo naapektuhan, hindi ang pag-iisip, kundi mismo ang utak. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Siguro po sa puntong ito, mas mabuti pang tawagin na natin ang ating trio tagapayo para makausap sila at mabigyan ng counseling at malaman natin kung saan ba papunta ang kwento ng buhay nila. Marami po kaming dapat malaman at marami kaming dapat ayusin. Malalaman po natin sabay-sabayan sa pagbabalik po ng Face to Face. Sana ho, kahit papaano ay maliwanagan po kayo kung ano ho dapat talaga ang gawin nyo. Kung gusto nyo pong buuin ang inyong pamilya, na isang alang-alang niyo po ang inyong mga anak. Mag-tricycle kayong muli, maglabada, magkatulong. Ang dami-dami pong pwedeng gawin, hindi po ang pagbebenta ng drugs. Amy Perez would like to thank Dr. Steve Mark Gunn, Philip Stein, Bello Medical Group, Hans Mortel would like to thank Drs. Manny and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems. Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition. F101 direct sales, apparel, and shoes. Kape Alerto, alerto ka sa isip, salita at sa gawa. Zagu, PB Stuffed Bread. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Samstre. Face to face, pag talikuran, harapin mo, face. Tumigil na po yan. Dati nag-ano sila. Nagtitinda lang ako ng... Kasi kung ano lang yan, parang makain yung mga anak niya. Ayun, hindi na po. Mas malaki po ang penalty mo. Nung ipinanganak ng bata, kasal na kayo. Ganun pa rin. Oo, anak niya pa rin yun. Ang assumption ng batas, anak niya pa rin yun. Kasi nung ipinanganak mo, mag-asawa na kayo. Ano?
sitwasyon. Bakit? Dahil nasasama lang kayo. Para sa Wala mga... na- Para lang ng pag-ibig. Wala na yung pagmamahalan. Dahil sinabi mo, mahal mo siya. Pero Ayaw na nga sa kanya eh. Sabi ko nga sa kanya eh. Inireklamo po ni Kuya Bale ang kanyang pinsan na si Oyo dahil sa pagkipagrelasyon nito sa kanyang asawang si Mary Jane. Ang sagot naman po ni Oyo, lalaki lang siya. Wala siyang magagawa kung babae na ang lumapit sa kanya. At inamin naman po ni Mary Jane na hindi daw si Kuya Bale ang ama ng kanyang bunsong anak, kundi si Kuya Oyo. Matapos po ang naging counseling sa kanila ng ating trio tagapayo, ang tanong po ng lahat, maayos pa ba at magkakaunawaan pa kaya sila? Sa inyo pong tatlo, sana po maunawaan ninyo, mapakinggan ninyo mabuti ang sasabihin po ng ating trio tagapayo. Simulan natin kay Attorney Antonio. May dalawang punto po akong gustong liwanagin. Ang una po, sana kay Ate Mary Jane, tigilan niya na ang pagsabi na ang anak niyang bunso ay anak nila ni Kuya Oyo. Kasi po, yung bata, ayon sa iyo, ay ipinanganak noong kayo ay kasal na ni Kuya Bale. Oo. So, ibig sabihin nun, yung bata ay walang kaduda-dudang anak ninyong dalawa sapagkat mag-asawa na kayo noong ipinanganak ang bata. Ang ating family code ay pinapaboran ang pagiging isang lehitimong anak ang isang bata. So, sa tingin ko, mas maganda sigurong isipin mo na lamang na ang anak mo ay anak ninyong dalawa bilang mag-asawa. Pangalawang punto po, sana po ay iwasan nyo na po ang paggamit ng ipinagbabawal ng gamot at ang pagbenta. Kasi maaari po kayong kasuhan ng paglabag ng RA o Republic Act 9165, ang ating Comprehensive Dangerous Drug Act. Kung kayo po ay mapapatunayang nagbibenta, maaari ho kayong makulong ng panghabang buhay, life imprisonment po to death, at ang pagmulta ng mula 500,000 hanggang 1 million. Sa inyong paggamit naman, kung ito po ay sanay first offense, pwede ho kayong marehab lang ng 6 na buwan. Pero kung kayo naman po, ay kung ito ay ilang beses na po, maaari ho kayong makulong ng 6 na buwan, 1 araw hanggang 12 taon. Maraming pong salamat, Attorney Antonio. Dr. Camille? Para sa akin, unang-una, ang isang tao na nakagamit ng drugs noon, kahit na hindi pa kayo kasal, kahit sabihin nyo 2 taon na yon or 3 taon na, may mga pag-aaral po tayo na ang paggamit po nito, kahit po sa panandaliang panahon ng inyong buhay, ay nakakaapekto kahit po sabihin nyo 6 na taon na nakakaraan or 10 taon na ang nakakaraan. Maari pong ito ay makaapekto sa inyong pag-iisip, sa inyong pagbibigay ng tamang desisyon at disposisyon sa buhay. Kaya kuminsan ho, kahit ho na mali na ho yung nagiging nadidinig niyong mga bagay, wala ho kayong ginagawang tama. Ang inyong tinatawag na affect or yung sabihin na natin pagdamdam, dapat ho sa ibang tao, kung nakadinig po ng ganung bagay, kung nakita niyo mga sawsawera at sawsawera, nakakapag-react po sila. O yung sinasabi natin na talagang nabibigla sa mga nadidinig nila. Pero kayo po, na parang kahit na kabigla-bigla yung mga nadidinig namin, ay batong-bato po ang naming nakikita. Kaya hirap na hirap po kami talaga. So isa po yun sa pagiging epekto ng drugs. Pangalawa, pag nakikita po kayo na kahit sabihin nyo na hindi ho kayo gumagamit pero kayo ho ay nagbebenta at sabi nyo wala kayong pamamaraan na kabuhayan kung hindi yun, baka naman ho pati kayo ay nagtuturo na para mag-ayos po ng foil na binebenta ho ng 5 piso o 3 piso. Napakahirap po yun na pati ho yung mga anak nyo ay magagamit sa ganitong klaseng pamamaraan na ang hanap buhay sa batang isip pa lamang ay nalulugbok na ho. Sana ho, kahit papaano ay maliwanagan po kayo kung ano ho dapat talaga ang gawin nyo. Kung gusto nyo pong buuin ang inyong pamilya, na isang alang-alang nyo po ang inyong mga anak. Kung sa tingin nyo naman po ay dapat nyo pong suportahan sila, gumawa po kayo ng paraan na magtrabaho na marangal. Mag-tricycle kayong muli, maglabada, magkatulong. Ang dami-dami pong pwedeng gawin, hindi po ang pagbebenta ng drugs. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny?
napapailing at nalulungkot po ako sa mga pangyayari. Unang-una, nang ilahad po ni Oyo at inamin ang lahat ng kanyang ginawa, lalong-lalo ng pakikiapid, magtataksil po sa kanyang pinsan dahil may ginawa siyang hindi maganda para sa asawa ni Bale, ay para bang wala siyang konsensya. At o kung may konsensya man, baluktot. So yan po ang hindi maganda. Kaya ngayon, ay pagkakataon na ituwid ang baluktot. Humingi ng tawad sa iyong pinsan at humingi rin ng tawad sa iyong tita dahil po siya ay tiyahin niya. Tiyahin mo dahil siya ay nagkasakit. At ikaw naman, Mary Jane, napakahirap po panindigan at taguyod po ang pag-aasawa. Dapat naging matapat ka sa batas ng Panginoon at laging lalo na sa kanyang sinabi sa kasulatan. Sa aklat po ng sulat, the letter of St. Paul to the Corinthians, na sinabi po ang pagmamahal po ay yung pong nagpapatawad. Ang pagmamahal po ay yung pong nagiging matapat. Ang pagmamahal po ay hindi hinahaluan po ng laro-laro lamang. Dahil ang pagmamahal po ay siya pong pagsasakripisyo, pagpapatunay na ang ipinangako mong pagmamahal sa isa ay paninindigan mo. Ngunit ano nangyayari? Nagtaksil ka. Kaya ngayon ay humingi ka ng tawad kay Bali. At Bali naman, may paninindigan ka bilang tunay na asawa. Kaya kung bigyan pa kayo ng pagkakataon ng Panginoon mabumuli, dapat ay narito na ang face-to-face upang magkaroon ng pagmamahal, pagpapatawad, pagkakasundo. Marami pong salamat, Reverend Son. Matapos po ninyong marinig, Kuya Oyo, ang mga sinabi ng ating mga tagapayo at ang ibinigay pong counseling nila sa inyo, ano po ba ang gusto ninyong sabihin sa inyong pinsan na si Kuya Bale? Bale, yung nga akong tawad. Hindi ka na ulitin. Kahit kailan. Maipapangako mo ba, Kuya Oyo, na lalayo ka na kay Mary Jane? Hindi na po ako. Ano po yun, Kuya Bale? Ano naman, manumpa sa face-to-face. Sa harap ng face-to-face, manumpa ka. Manumpa daw po kayo, Kuya Oyo. Hindi ko po na po ulitin. Hihingi po ako ng tawad. Humingi na daw po siya ng tawad, Kuya Bale. Patatawarin kita, pero pag inulit mo pa yan, didemanda na kita. Pakukulong na kita ng tuluyan. Dahil sa ginawa mo talaga, sinira mo yung pamilya ko. Nagkasira-sira dahil sa iyo. Pati pag-aanap ko nasira. Alam niyo talaga, masipag po talaga ako. Oo, naiintindihan po namin, Kuya Bale. May papangako niyo po ba na magbabalik na po kayo sa pagtatrabaho para may makain po ang inyong mga anak? May papangako niyo po ba sa akin yon, Mang Bale? Opo, nangako po. Gagawin niyo po ang lahat ng makakaya ninyo para buhayin po ang mga anak ninyo. Opo. Mary Jane, nakikita mo kung gaano kasakit ang resulta ng lahat ng ito. Nakikita mo ba kung gaano nahihirapan ang asawa mo sa pangyayari? Opo. Wala pa nga akong... Ha? Wala pa nga ano ko sa kanya eh. Ano po? Hindi kita marinig. Gusto mo ba na magkaayos pa kayo? Gusto ko mag-ayos kami dalawa. Parang wala pa kasing pag ano ko, parang nawala ng pagmamahal ko sa kanya.
nawala na ang pagmamahal mo sa kanya? Pumunta lang sa mga anak ko. Pagmamahal ko, pagpunta lang sa mga anak ko. So hindi mo na gustong magkaayos pa kayo ni Kuya Bale? Nagbabago siya, mag-antay na lang magbago siya. So aantayin mo muna na makita na magbago siya bago kayo magkakabalikan, ganun ba? Yun ba ang hinihiling mo sa kanya? Opo. Pag-uwi nyo ngayon, kanino ka sasama? Wala kang sasamahan sa kanila. Mga anak ko lang inaano ko. Yun na ang desisyon mo, Mary Jane. Pinilit po namin, pero Kuya Bale, aantayin po natin ang araw na makita ni Mary Jane yung sinasabi niyang gusto niyang makitang magbago kayo. Magkatrabaho, maging maayos, at saka daw po siya babalik sa inyo. Pinilit ko po talaga ang lahat ng aking makakaya para maliwanagan si Ate Mary Jane. Pero sa totoo lang po, isa ito sa pinakamahirap na isyong nahawakan po namin dito sa Face to Face. At kinalulungkot ko po talagang aminin na sa inyo na ginawa ko po ang lahat, Kuya Bale. Pero nirirespeto ko rin po kung ano man ang naging desisyon ni Mary Jane. At yun po yung aantayin niya munang magbago po kayo at makita ang pagbabagong yon. Maraming pong salamat. Aminin na po mga kapatid, napakarami pong aral na naman po tayong natutunan sa ating issue. Malaki po talaga ang kaakibat na responsibilidad kapag ka po tayo ay papasok sa isang relasyon. Pinag-uusapan po rito ang tiwala. Tiwala po sa ating taong piniling mahalin. At tiwala rin po na ibinibigay sa atin ng taong ating pong minahal. Sana po maging tapat tayo sa ating mga sinumpaang magsasama tayo sa hirap at ginhawa. At sana rin po, sa bawat pagsubok, na lahat naman po tayo ay dumadaan doon. Tandaan po natin na tanging ang Diyos lamang po ang ating sandigan. Huwag po nating takasan ang anumang problema sa paggamit po ng illegal na droga o mga bisyo o anumang pong bagay na makakasira po sa ating sarili at sa ating relasyon. Kung sakali man pong may biglang lumihis ng landas at makalimot po sa sinumpaang pagsasama, sana po gawin po natin ang lahat ng ating mga kaya na pag-usapan po ito, ayusin at remedyohan. Subukan po nating unawain ang kahinaan ng isa't isa at tulungan po nating magbago sa katagalan. Sana nga lang po sa mga problema ang haharapin po natin lahat o lalo na ang mga mag-asawa, lagi pong iwasan daw ang mandamay po at makasakit. Lalong-lalo na ang kanilang mga anak. Wala po itong ibang dapat na matanggap, kundi ang mga pagmamahal mula sa kanilang ama at ina. Wala pong kondisyon ang pagmamahal. At sa pagkakataon pong ito, nais pong sabihin ng pamunuan ng Face to Face na hindi rito nagtatapos ang kwento ni na Mary Jane, Kuya Bale at Oyo, at ganoon din po ni Nanay Siling. Bagamat mahalaga po ang sinasabing lukso ng dugo, nais po naming tulungan ang ating pong mga bisita na matukoy po talaga kung sino nga ba ang tunay na ama ng bunsong anak ni Mary Jane. Ikukonsulta po namin ito sa mga eksperto kung ano po ang pinakamabisang paraan para malaman po natin ang katotohanan. Si Kuya Bale nga ba ang tunay na ama o si Oyo? Yan po ang dapat inyong abangan sa mga susunod na linggo. Maraming salamat po sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong trio, tagapayo, ang mga sausawero at sausawera. Sa ating po mga bisita na nagbahagi po ng kanilang buhay, tandaan po ninyo, laging narito lamang ang Face to Face para mapakinggan po ang inyong mga problema at mabibigyan po namin ng lunas
Ang lahat ng yan, pipilitin po namin ang aming mga kaya. Ako po muli ang inyong siyang Ami na lagi nagpapaalala ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Yung ginawa ko sa bata, tinatakot ko lang po talaga yun. Talagang, kasi matindi talaga magmura po yan mga anak niya eh. Ano po ba ang parusa? Maari po siya makulong. Ilang taon po ang kulong? 6 years to 8 years.